Pagkatapos na ni Marcoleta, grabe to, just now, breaking news. Marcoleta may malaking binulabog. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Narito, Balitang Pinoy TV. Ayan. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Donmar TV. Credits to Sir Donmar TV at syempre huwag niyong kalimutang bisitahin ang kanyang YouTube channel mga katunay. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe, mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hatid sa atin ni Donmar TV. Ipagpatuloy natin. Panibagong reaction video na naman ito. Ayan. Tungkol ito, wala nang paligoy-ligoy pa. Tungkol ito kay Senator Marcoleta. Nagsalita na itong si Senator Marcoleta patungkol dito na siya pala ang punteriya ng mga senador. Natanggalin siya bilang Blue Ribbon Committee. In order for Marcoleta na matanggal sa Blue Ribbon Committee, uunahin nila si Chis Escudero. Kaya pala, mismo dito sa video na ipapakita ko sa inyo, ay si Marcoleta ang nagsabi niyan. Okay? So, yun po ang ating reaksyonan sa araw na ito. Masyado kasing ginaligan ni Senator Marcoleta nung nasa Blue Ribbon siya. Hindi, totoo yan, no? Masyadong maganda yung pinapakitang performance ni Senator Marcoleta doon. Revelasyon sa nangyari sa Senado behind the scene. Okay? Behind the scene? Isisiwalat na yan ni Senator Marcoleta. Okay? Pero bago ang lahat, guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share Ayan, yung video like na and ito share, Don para Mar guys TV. kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share tong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Go. Like and share para maraming makalam. And also, guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Okay. Marcoleta, pasok! Ayan, play na, play. Hindi ka pa handa doon, Mar. Ayan. Ayun, nagbabalik na po. Bumati na kami kayo na. Ayun. Ang atin pong Senador Rodante Marcoleta. Sen, bumati po kayo sa ating mga taga-subaybay. magandang hapon po sa ating lahat na mga nagtityagang nakasubaybay po sa Magandang kanilang hapon, mamamayan. sir. At ako po ay masaya at nakita ko na naman ang aking dalawang Ayudante. pinagpipitagan ng mga Ayan, si Senator Mga ginoola Marcoleta. po, mga ginoola. At ang saganang mamamayan. Alam ko naman po na pinagsisikapan pong kayo po ay talagang bigyan ng mga impormasyon Opo. at mga komento na talagang nakakatulong po sa ating lahat. Dito po kasi sa palatuntunang sa ganang mamamayan, Sen, kayo po ang chairman dito. Hindi ako pwedeng maalis ng pagka-chairman dito eh. Malaking issue. Buti nila dumating kayo kasi Kumbaga walang epal dyan. para palitan niya. Teka lang, marami kasi nagtatanong, ano ba talaga nangyari po sa Senado, Sen? Siguro ayan. i-refresh nyo nga po yung ating mga kababayan. Oh. Kagaya nung nalalaman na ninyo at ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata. Ay, opo, oo. Na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan Yun. bilang chairman ng Blue Ribbon Ang tanong, bakit ka pinalitan? Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama po yung lumabas sa mga social media, Sen, na ang punti. Diba? So, ginamit lang itong si Chis Escudero. Tanggalin si Chis Escudero para matanggal yan si Marcoleta. Tama, kasi hindi pa pwedeng magtanggal ng chairman ng Blue Ribbon kung hindi nila tatanggalin si Cheese. At isa pa, alam naman nila si Cheese baka hindi pumayag kung sakaling sabihin na tanggalin si Marcoleta. Diba? Tama naman yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Parang collateral damage na lang si Cheese. Kumbaga parang damay na lang talaga siya. Diba? Kasi hindi naman siguro nila inakala na gano'n ang magiging investigasyon ni Senator Marcoleta. Baka akala nila yung investigasyonan lang, gaya nung ginagawa nila dati.
Eh di ba sinasabi nga natin na kapag si Senator Marcoleta ang humawak ng Blue Ribbon Committee at sinabi din ni Ma'am Rowena, ni Attorney Rowena Guanzon, siguradong tapos, finish kayo. Hindi na kaya eh. Kasi grabe, matindi po ang mga investigasyon ni Senator Marcoleta Yes. sa Blue Ribbon Committee. Parang may nabubuking na eh. Oh. So para hindi matuklasan kung sino, kasi si Diskaya nag-ano na eh. Oh. Nagngaw-ngaw na si Diskaya eh. Kumbaga, doon sila nagdesisyong palitan nung nagbababanggit na ng pangalan yung mga diskaye. Di ba? Kasi talagang parang may nagpanik talaga dyan. Di ba? Pero nung wala pang nag-aano, yung wala pang nababanggit, relax lang. Hindi naman siguro nila alam na biglang magsasalita ng ganun, kakanta ng ganun, na parang nasa tono pa ata. Nabanggit na yung hindi dapat mabanggit eh. Kaya pala, sabi ni Senator Chis Escudero, I'm happy to be replaced and step down na sa kanyang pagka-Senate President kasi ang importante, nabanggit na yung dapat mabanggit. Kumbaga kay Chis, ano na, mission accomplished. Di ba? So ang layunin pala nitong apat na, ito tandaan nyo yung apat na senador na pasimuno dito na palitan si Chis Escudero Regarda, Hontiveros, kalimutan ko yung dalawa. Tatandaan natin yan. They are not for the truth. They are not for the solution for this flood control corruption. Yes. Kasi Si Honti, ilabas na natin yan. Talagang gusto talaga ng palitan yan. Kasi gustong mag-reign sa Senado niyan eh. Diba? Yan nga yung sinasabi mo, Sir Donmar, is tama na they are not for the truth. Hindi sila para sa tama. No? Kasi lumalabas na sa investigasyon yung, yung nagiging magandang resulta. Gumaganda na yung eksena eh. Tapos biglang papalitan. Ano ba bang gusto nilang isipin ng mga tao? Uy, nagpalitan lang. Kumbaga, dapat mag-recess muna si Marcoleta. Palitan muna siya. Parang ganon. ikaw pa naman, if may malasakit ka sa taong bayan at gusto mong ma-solve itong corruption Yes. sa flood control, hinayaan mo na si Marcoleta, Yes. hinayaan mo na si Chis Escudero. Yes. Maganda na yung investigasyon eh. Yes. Nabubukig na yung dapat mabukig eh. Kaya tuloy naiisip ng taong bayan na merong pinagtatakpan. 'Di ba? Huwag na tayo maglokohan kasi alam ko nasa isip din nila 'yan. No, ibig ko sabihin nasa isip ng mga 'yan is, 'di ba? Kumbaga, alam nyo kung bakit nyo pinalitan. Oh. 'Di ba? Kung hindi ganoon ang dahilan, ano ang dahilan bakit nyo pinalitan? Pwede ba naming malaman para malinawan ang utak namin? Kung bakit nyo pinalitan si SP Cheese, kung bakit nyo pinalitan si Senator Marcoleta, meron ba talagang dahilan? Malalim ba yung dahilan na yon? Iniiwas nyo ba sila? Baka mamaya mapag-initan sila, parang ganon? O may iniiwasan ba na baka mabanggit tong taong to, ganon? Parang ganon? Ano yung dahilan? O ano muna, laylo muna? O di ba, parang ganon ba? Ano? Dapat nagsasalita sila kung ano yung dahilan eh. O kaya sabihin nila kay Senator Marcoleta, ano ba ang dahilan? Para si Senator Marcoleta, yung nagsasabi sa mga tao, ganito pala yung gusto nila, ito pala yung dahilan nila, kaya nila ako pinalitan. Diba? O ngayon, ano ang pumapasok sa isip ni Senator Marcoleta? O diba? Ganyan na siya ang pinupunteriya na totoo naman. Kasi nga, hindi nila inaasahan yung klase ng investigasyon ni Senator Marcoleta na biglang mapapakanta yung mga diskaya ng My Way. Or flood gave me you, show me it's real. Di ba? Kaya pala, pinalitan si Chis Escudero. Galing na yan mismo ni Senator Marcoleta. Kaya talaga kayo. Kasi hindi naman nila kumaalis kung hindi nila aalisin yung puno. Ayun. Tama. Ganun po yung nangyari riyan. Oho. Dahil hindi siya aalisin ng puno. Diba? Medyo, hindi po. Pero we salute you for that a little span of time na naging Blue Ribbon Committee ka chair dyan, Senator Marcoleta, ay ina-appreciate ka ng buong sambayan ng Pilipino sa iyong bravery at malasakit sa taong Tama, bayan. tama. Yan, palakpakan. Tama, kahit ako pinupuri ko si Senator Marcoleta sa ginawa niyang investigasyon. Dahil talagang napakalakas ng impact nun.
yung sobrang lakas ng impact na yon, hindi nila kinaya kaya siya pinalitan. 'Di ba? Kasi kung kaya nila yon, kung talagang is hindi siya mapapalitan. 'Di ba? Nandiyan dyan, dire-diretso pa rin yan hanggang ngayon. Talagang si Senator Marcoleta is talagang marunong talaga magpasuka. 'Di ba? Kaya sabi, uy, hindi pa pwedeng dyan sa chairman ng Blue Ribbon, yung mabilis magpasuka. Delikado. Oh. Pero Senator Marcoleta, alam natin, pagdating ng panahon, makakabalik ka pa rin dyan sa Blue Ribbon Committee. Sigurado yan. Palakpakan Pwede natin. ba yon? Makakabalik kaya siya dyan sa Blue Ribbon? Comment nga kayo, mga katunay, kung sakali, kung pwede pa siya ron. Si Senator Marcoleta. Ayan. Baka mamaya biglang tumakbo na ng Vice President yan di ba? Di ba? Para sa akin, si Senator Marcoleta, fit for Vice President. Di ba? Pwede pa nga maging presidente si Senator Marcoleta O kayo mga katunay, pabor ba kayo sa sinasabi ko na pwede maging Vice President o maging President si Senator Marcoleta? Sasabi nito, ito po ay kinukonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung Yes, mabilis totoo. ang Hindi namin pagpapalit nagustuhan. ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Correct. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost projects. Ayun. Ang balita kasi, may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan ata si Senator Cheese bilang presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po, pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganung anggulo? Hindi ko alam yon kasi wala naman siyang sinasabi sa akin na siya kinausap. Oho. Ang nangyari, May nakiusap daw po mabilisan nga Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Papo. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming Senate President. Ayun na nga, oo. Kaya pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yon. Hindi ko naman alam kung ano nangyari. Kaya yung pong talagang purong-puro na biruan lang, iba po yung pagkakatanggap niya. No, pero alam naman ninyo, talaga nagbibiruan lang kami. Totoo po. Yun pala pagkakapaalam ng isang babaeng senador, yun na rin palang tanda Yes. na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa Kasi hindi naman talaga nagpapaalam yun Ayun na nga po Talagang yun halos hanggat maaari ay Nakabantay talaga, di ba? nakabantay at lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Opo. Nagtaka ko kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siyang babalik. Yes. Oo. Pero hindi na siya nakabalik. Oho. Ayun. Ang narinig ko lang sana sa iba kasi mga balita at siguro mabuti masagot niya rin. Ang pangunahing layunin daw po kasi talaga ng Blue Ribbon in aid of legislation. Kasi daw po parang sa tingin daw po ng kapwa yung senador parang nalilihis na para bagang ang dating prosecutorial na raw po ang dating ng pagdinig ng Blue Ribbon Sen. Sino po ba ang nagsabi nun? Yun po ang lumalabas at maging sa panayam po sa mga kasama nyo sa Senado parang yun po ang binabanggit nila Sen. Hindi po totoo yun. Unang-una, talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat kung titingnan ninyo yung pinaka-mandato ng komite, ng Blue Ribbon. ang tinutugis niya yung malfeasance. Misfeasance and Misfeasance at non-feasance. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi po namin gagawin sa paraan na pagtatanong at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung merong malfeasance, misfeasance, and non-feasance. Yun po yung tinutungo talaga. Ayun. Yun ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee. Kung naipagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, yun po yung sinasabi niya. Ayun, opo, Kahit oo. kailan ay hindi po ako lumihis doon sa tuntunin na yon. At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Opo. Nakatatlong pagdinig lang ako Tama po. Yung iba nga pong humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas Tama po. Sa totoo lang po ako, pangatlo pa lang. Meron na po akong naiayos. Possible areas of legislation. 10 pa yung aming naisip na kagad Kaya nga sinasabi ko dito parang masyado nyo kasing ginalingan, Senator.
No, ang gusto talaga nilang maging chairman ng Blue Ribbon is yung, simula lang tayo medyo gamay-gamay lang. Pag dumating ka ng konting kalahati, pag medyo naging mainit, putulin natin. Kasi ikaw, Senator Marcoleta, syempre yung dating mo, ikaw yung taong hindi nagpapadikta. Yun yung ayaw nila. Yung taong hindi nagpapadikta. Na kung talagang kung ano yung gusto mong gawin, ginagawa mo. Kung alam mo yun, kung mali, mali. Kung alam mong tama, tama. 'Di ba? Kasi gusto mong malaman, kumbaga gusto mong sisirin yung lalim Yung lalim, yun yung ayaw nilang marating, yung pinakailalim. Kasi baka kung ano yung makita mo. Kasi sa investigasyon ni Senator Marcoleta, natakot sila sa pagiging malalim ng investigasyon na yun. Tatlong pagdinig pa lang po, ha? Tatlong pagdinig pa lang para malaman ng nakikinig sa atin Opo. na tayo naman ay hindi nagbibiro sa mga sinasabi natin. Ipakikita ko dito, alin-alin ba yung mga naisip na nating mga panukalang batas sa liwanag ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo pa lang na Yes. pagdinig. Base sa mga nakita na namin, nakita ko at nakilatis natin. Ito yung aking naisip. Kinakailangan merong amendment ng procurement law. Oo, Kasi doon na pupunta po yung mga bidding natin, yung pag-award ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng mga flood control projects, nasasalaula sapagkat merong problema, may mga butas sa procurement law. Kinakailangan mag-introduce ka ng amendments. Meron ding amendment po sa anti-graft law. Tapos dito kinakailangan mapatibayan siguro, kung hindi man dapat itaas siguro, pati yung pagpaparusa dito kinakailangan ibigyan talaga ng impetus dito. Opo. Pwede rin nating meron po kaming iniisip na amendments po sa contractors licensing law. Ito yung sakop ng PICAB, ano? PICAB, opo. Meron tayong amendment sa witness protection law o yung tinatawag na stand-alone bill, no? Meron tayong naiisip na amyenda doon sa ating AMLA. Anti-money laundering council. Anti-money. Nakita Opo. naman ninyo kung saan, isip-isipin nyo, yung isa sa mga nag-testify doon. Sa isang araw, kaya niyang magpatalo ng halos 14 o 15 milyon. Grabe. Ito parang ang ginagamit nila, laundry area yung mga casino natin. Kaya dapat magkaroon ng emyenda sa AMLA, sa batas sa AMLA, no? Nakikita rin natin ang pangangailangan para i-amend yung ating Securities Grabe. Regulation Code. Sapagkat dito pumapasok ang ilang mga kawatan, yung sindikato, ginagamit nila na pasilidad itong area ito. Kumantakin nyo, ibalik natin sa casino, no? Yung nabanggit ni Senator Marcoleta. Grabe, no? Talagang yung pera ng taong bayan, no? Yung binanggit na yon, yung casino na yan, yung mga nagtatataya. Yung kung bilyon-milyon magpatalo. 'Di ba? Kumbaga pera natin pinangsusugal, no? Imbis na tayo nakikinabang, tayo na lang yung nagpakasasa doon sa mga buwis na binibigay natin, sila pa. Tsaka yung kasinuhan. Mario Jose. At dito, idadagdag natin yung False Claims Act. Ito yung, kung tawagin ay writ of quitam. Yung bang pwedeng payagan kahit isang mamamayan lang, kahit isang Ordinary. karaniwang mamamayan na maghain siya ng asunto Writ of laban sa mga opisyal ng pamahalaan. Ang kondisyon lamang kapag hindi ito binigyan ng atensyon ng ating Department of Justice. Halimbawa, in 30 days, kailangan umaksyon ng Department of Justice. Pag hindi siya umaksyon, meron ng karapatan na maghain yung karaniwang mamamayan. Sa laki at sa lawak ng pangyayari, iskandalo na nakita natin sa mga proyektong flood control na yan, kailangan nating siguro makagawa na ganitong uri ng batas also. Kailangan din nating Actually, maganda yung batas na ito kasi ordinaryong Pilipino Yes. pwede nang magreklamo sa mga kawatan sa Yes, gobyerno. maganda yun. Mga officials. Yun nga iniiwasan nila eh. Yung ordinaryong Pilipino pwedeng magreklamo sa mga kawatan eh. Hindi pwedeng magkaroon ng karapatan ng mga ordinaryong Pilipino. Oh, 'di ba? Kaya talagang si Senator Marcoleta talagang mapupunteriya diyan. Talagang gusto talaga nilang alisin yan dahil ang iniisip ni Senator Marcoleta yung kapakanan ng taong bayan. Yun naman ang pangit kasi sa government natin. No, kapag karapatan ng taong bayan ang pinaglalaban, kung sino yung taong lumalaban doon, talagang ginagawa nilang masama. Tinatanggal, o kung ano-ano ang binibintang, ganito, ganyan.
'Di ba? Parang ang ano na lang natin dito, pag ikaw nasa government ka, kailangan walang yaka eh. Parang 'yun ang requirements eh. 'Di ba kawawa naman yung mga katulad ni Senator Marcoleta, katulad nung iba pa ng mga talagang matitino. No, kaya nga mas maganda talaga ang mamuno ng bansa natin yung talagang 100% na talagang matino. Yung talagang yung talagang taong bayan ang nasa puso niya, yun ang nauuna, hindi yung sarili. 'Di ba? Tsaka hindi uto-uto. Ang mahirap kasi uto-uto eh. Kapag uto-uto ka, wala. Kahit sabihin natin na maganda yung magiging pamamalakad mo, yung maganda yung pangarap mo sa Pilipinas, pero kung nauuto ka lang ng mga taong nasa paligid mo, baliwala rin yun. Lahin yung whistle. Kailangan ma-approve na natin itong Whistleblowers Protection Act na nakabinbin pa ngayon. Apo. So, meron pa tayong Heavy Equipment Registration Act. Sapagkat itong ginagamit nilang mga kasangkapan, mga makinarya sa mga proyekto, wala naman listahan ito eh. Ginamit na nila sa ganitong proyekto, pipilitin pa nila kunwari na isulat na ginamit sa ganito. Hanggang Mindanao eh, lima lang ang makinarya mo eh. Ang project mo mahigit na 50, ibig mo sabihin eh, iisa lang ang ginagamit mo makinarya. So, saka ang pang-10 ay kailangan meron tayong flooding master plan. So, Yes. kasi ang mga contractors ngayon, hindi na pwedeng kumuha ng maraming projects. Okay? Especially na yung proyekto mo, iba't ibang islands ng Pilipinas. Oh, kasi masasacrifice mo ang quality. Di ba? Yes. Oh, paano yan? Yung mga heavy equipments nyo dyan. Oh, isasakay mo pa ng barko dahil doon ka sa Mindanao yung proyekto mo, di ba? So parang hindi aside sa mabagal ito na makonstruct, no? Madidihado talaga ang quality ng mga proyekto. Yes. So, dito pa lamang, nakakatatlong pagdinig pa lang ako, meron na akong 10 panukalang batas na Ayan. gusto kong Diba? maipundar natin. Nga po. Para sa Yun ganun ang, ay yun ang kinaayawan nila. ma-address natin ang mga problema kaugnay nitong maanumalyang paglustay ng ating kabangbayan. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon ng video na yun nagmula kay Sir Don Mar TV. At syempre natunghayan din natin si Senator Marcoleta at ang programa niyang Saganang Mamamayan. Ayan, kayo mga katunay, ang masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.